Yung iba, magandang business kasi yung service eh. Kasi hindi mo kailangan ng malaking puhunan. At yung, for example, yung business ni Joy, papagawa ng cellphone, kaya napansin nyo pag mapapagawa kayo ng mga gamit, printer, cellphone, pinababalikan sa inyo. Balikan niyo po bukas. Ha? Bakit? Kasi sadali lang gagawin yun eh. Kaya hindi nyo makita na 5 minutes lang ginawa. Hindi baka manghinaya kayo magbayad ng 1,500. Kaya pinababalik, balikan nyo kinabukasan. Kasi pag alis nyo, mamaya lang gagawin lang gagawin yan. Tapos na. 1,500 yun. Ganun yung business ng mga services. Pero sabi nga, hindi naman kasi binabayaran doon sa oras. Yung mga empleyado, binabayaran sa oras. Magkano per oras? 20 pesos, 45 pesos. Eh, pag specialist ka, pag ikaw ay maalam sa isang field, hindi ang oras na binabayaran sa'yo, kundi yung resulta. So, kahit na 15 minutes mo lang ginawa, yun eh, bakit 1.5 ang singil mo? Kasi nga, yung resulta ang binabayaran mo, hindi yung kung gaano katagal mo. Sa doktor, di ba? Sa oras lang yun, pero singilin kayo sa 100,000. Sa oras na natrabaho yun, baka 100,000 yung singilin sa'yo. Yung 100,000 sa isang manggagawa, ilang buwan niyang tatrabahuin yung isang taon. Diba? Doon sa doktor, isang oras lang. Nakita nyo? Ito yung kaalaman na nahayag natin dito palagi. Kaya lang marami sa inyo, hindi mo napipick up. Hindi mo napipick up. Kaya, hindi tayo sa ganito. Kaya, dapat talaga ang buhay, sabi ni Jim, it's about enterprise. Enterprise talaga. Sabi, wages can make you a living, but the profit will make you a fortune. Ang business is about profit eh. Na yung sapatos na binibili mo ng Nike, binibili mo ng 4,000, pinakamababa, pero binibili si Robin ng 100,000, Nike na sapatos, ginagawa lang doon sa China, ang gumagawa doon, mga kasing tanda lang ni Luis. Sa China, ginagawa yun, mga kasing tanda lang ni Luis yung gumagawa sapatos ng Nike. Tapos, ang binayaran lang ng Nike doon sa bawat sapatos, maaaring ano lang, baka maaaring 300 pesos lang isang pair. Ganun lang. Then, binenta sa'yo ng pinakamababa, 4,000. 400,000. Profit. So, kaya yun ang kagandahan ng profit. At ang profit, dalawang klase ng profit. Yung percentage, ang margin ng gusto mo. Gusto mo kumita ng 20% sa bawat produkto. So, puhunan ko is 100. So, ano ka na margin ko? 20%. So, more or less, nasa 120. Yung sakto yun. Didipend mo pa kasi 100 divided by 0.8 para makita mo yung kung magkano yung 20% profit margin. Eh. Hindi naman yun yung 20% ng 100 eh. Kung sabi mo 20% ng profit margin mo, i-divide mo yung 100 sa 0.8. Kasi yung 0.2, yun yung 20% eh. So, di-divide mo siya sa 0.8. Kung ano yung lalabas, yun yung dapat na selling price mo. Na? So, yun. Based on cost, tawag mo. Pero merong pricing na based on demand. Anong presyo willing bayad yung buyer? Yung gitara ni Paul McCartney, kung bibilihin mo yun ng gitara ng daan, pwede mo pili ng 50,000 siguro. Kaya lang pinirmahan ni Paul McCartney eh. Anong presyo at sinong willing bumili nitong gitara nito, anong presyo ang willing bilhin niya? Pero willing bumili ng 2 million pesos, 5 million pesos, yung gitara na yun, na nabibili lang ng 50,000. So hindi na profit, hindi na percentage yung profit, kundi yun by demand na. Kung ano bang willing kung tao bilhin yung produkto. Pero hindi yung mga branded na mga sapatos, branded na bag, mga Hermes, 20,000, 20,000
Di ba? Million pa. Hindi na yung tungkol sa percentage, kundi pang willing yung tao sa presyo mo. Kaya yun importante ng branding. Hindi sila mo yan. Actually, meron akong isang channel sa YouTube na yan ang tinatakil itong mga ito. About business, about life philosophy. Hindi ko pa napopromote sa inyo, pero matagal medyo may isang buwan na rin to. Kasi pinapromote ko lang yung business. Meron ako isang YouTube channel na tinatakil itong mga bagay na ito. Siguro meron na ako mga more than 30 videos or 20 plus. Hindi ko na ma-record. Ang pangalan ng channel ay Ang Bagong Kuwago. Kuwago yung ibon. So kung i-search nyo yun sa YouTube, hindi lang. At Ang Bagong Kuwago. Nakikita nyo yung channel. Marami akong video na ito yung tinatakil kung mga sinasabi ko sa inyo about business, about law. So kung interesado kayo, just visit the channel. Sabi ko yung YouTube. Tapos kinapar niya yung story na. So once again, ang bagong kuwago. Sa Genesis chapter 3, sa ira, praise God, hallelujah. Konti tayo ngayon eh. Medyo konti tayo. Ang ahas sa pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayo makain ng anumang bungang kahoy sa halamanay? Sumagot yung babae, maaari namin kainin anumang bunga sa halamanay. Huwag lang mga bunga ng puno na nasa gitna niyo. Sinabi ng Diyos na huwag namin kainin, hihihipuin man ang bunga nito. Kung kami daw ay kakain ito, mamamatay kami. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan, hindi kayo mamamatay. Sinabi lang yan ng Diyos sapagkat alam niya, kung kakain kayo ng bunga niyon, ay makakaunawa kayo, kayo'y magiging parang Diyos, at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ang punong kahoy na napakaganda sa paningin ng babae, sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga maging marunong, kaya pumita siya ng bunga at kumain ito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Pagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain, noon nila na lamang sila hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagpahitahin nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. Clap our hands to our God. Hallelujah. Thank you, Lord. Ito pala sa umpisa. Kwento ng ating buhay. Kapag ang Genesis ang nagkakwento tungkol sa umpisa ng ating buhay, Genesis ibig sabihin niya ay parang beginning. Parang start. Pero pakita na ito yung kapangyarihan ng tao. May kapangyarihan talaga ang tao na hindi lang na-realize ng tao yung kanyang kapangyarihan. Yung kapangyarihan ng tao ay taglay-taglay niya. Lalo na sa mga panahon na marunong na siyang mag-isip at gumawa ng desisyon. Nakakaunawa na. Kapag ginawa ng Diyos ang tao eh. At ang hininga ng Diyos ang nasa loob ng bawat isa sa atin. May say amen? So, ibig sabihin, hininga ng Diyos kung nasa loob natin, it means meron kapangyarihan talaga ito sa loob ng katawan natin. Tama ba ako? Hininga ng Diyos yung nasa loob eh. Yung nasa loob ng katawan natin, nasa loob ng buhay natin, mismo hininga ng Diyos, ibig sabihin, meron talagang kapangyarihan na dumadaloy sa ating buhay, sa ating katawan. Kaya hindi na-question yung kapangyarihan. Ang problem, hindi natin na-realize yung kapangyarihan. At yung kapangyarihan na yun ay pwedeng gumawa, lumikha, maisip na mataas na bagay, at meron siya kakayahan ang gawa, yung kung ano man yung kanyang naiisip, kung ano man creation ang gusto niyang gawin, may kapangyarihan ng tao, wala siyang limit. Siguro naman ngayon, kondisyon na kayo na walang limit ang talino ng tao. Sapagkat sa umpisa pala, makapangyarihan na yung tao.
So hindi yung kapangyarihan ng tao, meron siyang kapangyarihan mag-build, lumikha, gumawa, magtayo ng anumang bagay, takilang ang mga bagay kayang gawin ng tao, sapagkat meron siyang kapangyarihan. And then sa kabilang banda, meron siyang kapangyarihan para magwasak ka, sumira. Naintindihan ka? Parehong side, parang best of both worlds, creation and then destruction. Parehong meron tayong kakayahan. Ito rin yung bagay na yun. Sapagkat makapangyarihan tayo. So ang papasok doon, saan mo gagamitin yung kapangyarihan mo? Doon ba sa pag-build o sa pag-destroy o pag-wasak? Kapagkat, yan po talaga, meron tayong kapangyarihan na hindi lang natin nare-realize. Dito sa pinasa natin, nakikita doon na maging ang Diyos, pinabayaan tayo doon sa hardin ng Eden. Inanda nila yung hardin ng Eden, and then binigyan ng medyo initial instruction na instruction lang naman sa kanila tawag doon magpakaraan kayo sa hoping ng mundo, kayo mamahala dito. Parang initial instruction lang, may very general pa, hindi pa nakadetalye kung paano gagawin yung bagay na yun. And then parang nag-withdraw na yung Diyos sa istorya. Hindi na nakialam ang Diyos doon sa daily living ng dalawa. Hindi na siya nadudoon na araw-araw na nakikialam na Adan, ito gawin mo. Ito, wala. Every day, si Adan at si Eva na ang nag-decision sa kanilang buhay. At maging yung paglalagay ng punong kahoy, pareho nadudoon sa hardin yung punong kahoy na pagkakalam ng masama at mabuti, nadudoon sa gitna ng hardin. Nadudoon din yung punong kahoy ng buhay. Tama ba? So, doon pa lang pinapakita na yung kapangyarihan ng pagpili ng tao. Ipiliin mo ba yung punong kahoy ng buhay? O itong punong kahoy ng pagkaalam ng masama at mabuti? Siguro nagkaroon ng over familiarity sila Adan at si Eva, kapag siguro daily kinakain nila yung bunga ng punong kahoy ng buhay. Over familiarity na yan, araw-araw. Kusino yung kinakain mo? James. Sa linggo na, kusino pati. Medyo nagkakain ka na lang. Iba naman kulang nito ni Sister Maris. Ay, Sister Maris. Sister Melanie. Si Nanay Melanie. Sana naman, hotdog naman. Over familiarity na nagsisawa na ikaw. Siguro ganun yung kiramdam nila, everyday kinakain nila yung bunga ng punong kahoy ng buhay. Hindi nila alam na yung mismo pagkain ng punong kahoy, yung bunga ng punong kahoy ng buhay, hindi nagbibigay sa kanila ng patuloy na nagiging buhay. Kaya punong kahoy ng buhay. Di ba? Ha? So, dumating yung tukso, dumating yung ahas, na later on, tinawag na Satanas. Kasi yung theology kasi ng mga Hebrew, ng mga Hudyo, nag-i-evolve. Doon sa umpisa, hindi naman sinabing demonyo yung ahas. Diba? Tawag ka doon, ahas. At ang gandaan ko doon sa kwento, yung ahas pala dati, hindi gumagapang. Hindi siguro, tumatalon-talon yung ahas, parang kangaroo. Eba! Natalon-talon siya. Ha? Totoo ba na sabi ng Diyos? Pamamatay, ay, bawal kainin ng punong kahoy? Sabi na ito. Hindi naman. Pwede naman kainin na. Huwag lang itong punong kahoy ng ano. So, to cut the long story short, naglakumbisi sila nung ahas, kinain nila, kaya yung ahas sinumpa. Dating ganun siya. Sabi sa'yo, mula ngayon, nagapang ka na. Kaya ngayon, yung mga ahas nakikita natin, kumagapang na talaga. Diba? Kaya clever nga sa tao yan. So wala kayo
alam na movement ang pwede gawin ng ahas. Malipas sa pagkapan, total, ano siya, elastic break lang siya. Siguro gawin movement ng ahas before. Pero, kidding aside, kapag ganyan natin, ay nagagamit natin sa nangaring sa paggawa o sa pagbasa. Kaya lang ang factor na para makapag-decide tayo kung saan natin gagamitin yung ating kapangyarihan, doon po pumapasok yung salitang influence. Influence eh. Sabi ng Diyos, huwag yung makainin yung bunga ng punong kahoy ng pagkaabot eh. Kaya dumating ang ahas na tuso eh. Sinabi na, hindi mo kayo mamamatay. Actually, pag kinain niya, magiging katulad kayo ng Diyos. Kaya nga ayaw pa kayo sa inyo. Dahil insecure yung Diyos eh. Magiging katulad kayo na eh. Kaya ayaw pa kayo sa inyo. Pag kinain niya, magiging makapangyarihan kayo. Kaya magiging katulad kayo ng Diyos. Alam niyo, masama, mabuti. Napakaganda ng deal na ibigay ko kayo. You promise na ibigay ng ahas. At dahil influensyahan sila nung salita ng ahas, nain nila yan. Diba? Ang tanong, yung ahas pa mismo ang nagsubo. At kay Eva, hindi, sila mismo. So, natuloy yung kapangyarihan natin eh. Ibig sabihin, walang tao ang pwede magpilit sa atin na gawin kung ano yung mga bagay na ayaw natin gawin. Hindi, nagagawa natin ng anumang bagay sapagkat nai-influensya tayo na gawin mo. Ito sa kwento na ito, na-influensya sila ng ahas, na-sweet talk sila ng ahas, sabi nila to yun, at naniwala sila, na-influensya sila, kaya nila kinahin. Bunga ng bunga. Ito yung kapangyarihan ng ating buhay. Doon pala sa pagkabata natin, yung influensya ng magulang natin, napaka-powerful yun. Kapag ang bata, katulad nitong si, ano pa kanina? Skittle, hindi na yung sugal sa ulan. Scrap. Akala ko yung sugal. Alam mo, nagsusugal ka siguro. Si Skittle, mga bata katulad niya, very open yung tinatawag natin mind, subconscious mind, conscious mind, very open. Wala pa nakaharang eh. Sapagkat kukunti pa lang yun nasa loob niyan eh. Ang alam lang ng information ng mga bata, maaaring pagkain, pagdulog, paglalaro. Wala pang political affiliation yan, wala pang religious affiliation yan, wala pang pinahangaan na tao yan. Almost blanco. Kaya kung sino yung unang makapag-influensya nung sa bata na yan, dadalhin nila yun hanggang sa paglaki niya. Unless na merong ibang nag-input sa kanya na influence. Kaya meron akong video doon sa aking channel na title, namamana ba ang kahirapan? Namamana ba ang kahirapan? Ang sagot ko sa video, oo, namamana yung kahirapan. Katulad ng sakit, namamana. Ang kahirapan namamana. Hindi dahil sa dugo, kundi dahil doon sa influence, dahil doon sa environment. Kung lumaki ka na ang bahay na pinalalagyan mo ay puro kasalatan, puro ang sabi nila, tipid-tipid ka, hindi napupulot ang pera, o hindi na lang kainin mo sa mga wala kang pambayad ng ano mo, ng project mo, puro kasalatan yung naririnig niya eh. At yung environment na yun sa loob ng bahay, pag
Ganun din ang nagiging kaisipan niya na, ay, ay, bibira, punong-puno ng kasalatan. Mamamanin yan yun. Kaya, napansin nyo, ang typical na pamilya ng Pilipino, mula doon sa pinaka-ninuno, lolo, hanggang sa pinaka-apo sa tuhod, lahat mahihirap pag ititrace mo. Tama ba ko? Kasi nga, namamana nga yung kahirapan. Unless nga na meron mag-i-impluensya sa kanya ng kabaliktaran ng kanyang kaisipan. Unless na nakapag-aral siya, unless na naturuan siya ni Jim Rohn at kung sino mang mga motivational speaker, mga teacher, na magbabago ang kanyang wiring ng kanyang mind, maaari sa kanya maputol yung kahirapan. Tama ba? So, dun, makikita natin yung napakalaking factor ng mga influence na nakapaligid sa atin. Na dapat natin iingatan sapagkat yung kapangyarihan mo ay maigagamit mo ayon doon sa influensya na tinatanggap mo. Naiintindihan niyo sa akin. Mayroong isang novel na naging pelikula din na ang title is Brotherhood of the Rose. So, ang English, Brotherhood of the Rose. Diba? Ang kwento nito, itong dalawang batang lalaki na ito, sila ay naging orphan. Dinala sila doon sa isang orphanage. Bata pa lang sila, 6 years old, 7 years old. Pero yung orphanage na yun, hindi pa karaniwang orphanage, kundi ito pala ay isang training facility, secret training facility ng CIA. Kung alam niyo CIA, Central Intelligence Agency, yung intelligence agency ng Amerika, CIA. Na ang purpose ng facility na yun, mag-train pa lang, nung bata pa lang, as early as 5 years old, 6 years old, 7 years old, iti-train itong mga bata para maging killing machine. Maging operatives. Magaling sa martial art, magaling sa martial arts, magaling sa karate, magaling sa any kind of combat, talagang magaling humawak ng baril, sharpshooter, sabi, killing machine. Pinrain yung mga bata. Kaya pagdating ng tamang edad, nasa 20 plus na sila, kung ano yung utos sa kanila, sasabihin ko yung tao na yun, paparin mo na walang question. Ano nangyari yun? Sapagkat doon pala sa pagkabata nila, yun na yung inihubog sa kanila. Na ikaw ay ito ang buhay mo, ito ang gagawin mo, ito ikaw ay para ka dito sa ganitong gawain. Kaya nung paglaki nila, natural na sa kanila, nung pumatay, natural na sa kanila na gawin yung mga bagay na yun, na krimen, kung tutusin. Pero, naging equip sila, naging magaling sila, sapagkat doon pala sa pagkabata nila, yun na yung parang nilagay sa kanilang isa. Ganun katindi yung influence. Kaya tayo naman lalaki na, kapag meron na tayong influence eh. Marami na ng influence sa atin eh. Meron mga apo sa mga kapatid na nung 7 years old pa lang, okay yung tsura eh, normal eh. Ngayon nagugulat ako nung dalagita na nag-iba yung tsura, naging yung lipstick kulay itim, merong eyeliner, parang ano ba tawag doon sa ganong klaseng forma? Di ba? Nakaiba eh. Ano nangyari dyan? Dati, normal yan. Bakit ganyan na itsura niya? Influence eh. Meron akong sa high school, first year kami, meron kaming kabatch, mate na, nakakabay. Hindi ko mangyari. Nakakabay na. Pagdating ng portrait, nagulat kami, hindi ko nahiya. Naging adik. Ang taas na tama niya sa
Kaya sabi ko, ang pinakamaswerte pangyayari, ang pwede mangyari sa inyo, lalo na sa inyo mga kabataan ay ano? Ano? Ma-impluwensyahan kayo ng tamang tao. Ma-impluwensyahan kayo ng Chino. Ma-impluwensyahan kayo ng mga Brian Tracy. Ma-impluwensyahan kayo ng Chiquita sa Pilipinas. Ma-impluwensyahan kayo ng mga Isyante. Pinakamalas na pwede mangyari sa inyo ay ma-impluwensyahan kayo ng maling tao. Ma-impluwensyahan kayo ng mga kapitbahay nyong adik. May-impluwensyahan kayo ng mga kapitbahay nyo na marites. May-impluwensyahan kayo ng mga kapitbahay nyo na mahilig lang maglakwatsa, mahilig lang mag-riot-riot. Akala nyo wala yun? Kapag ang impluwensya, very sudden, hindi mo nararamdaman na binabago ka na. Hindi mo nga naman malayan na bago ka na. Ang makakakita at makakaalam na nagbago ka na, ay magtao. Lalo na yung magulang. Bakit ganito yung anak ko? Ay, parang kulo na yung mukha mo. Ang lalim mo yung mata. Adik na yung anak mo eh. Eh dati di ba ano yun? Mabait yan. Eh pinapayaan mo. Ma-influensya ng kapitbahay mo. Masabi gusto nyo. Kayong mga magulang. Kung kakayanin mo, alisin nyo. Pagkapera kayo, umalis kayo nga sa lugar na yan sa pagkakalamin ng pag-influensya. Kung kayo may pera, kumuha na kayo ng bahay sa mga subdivision para mawala na kayo doon sa pulo. Pag-isip na doon sa lugar na yun. Pasensya na kayo. Una mong nakikita, bata ka, si Mang Asyo, walang damit, umiinom, alas 8 pa lang, umiinom na sila, mga barkado niya. Yung mga adik, ang lalakas na loob, mga bata, nagkikipag-riot, mga babae, mga marites. Araw-araw yun ang makikita ko. Sa palagay mo, walang epekto yun. Sabi nga, kahit kailan ko na napakita, kung pumasok daw kayo sa factory ng babang or tindahan ng babang, hindi man kayo bumili ng pabango at hindi kayo naglagay ng pabango, paglabas nyo doon, mabango na tayo. Subukan nyo pumasok sa palengke, lalo na sa pet market. Isda. Baboy. Kahit hindi kayo bumili at hindi kayo humawak na ano paninda doon, paglabas nyo doon, masaksak na yung amoy mo. Ibig sabihin, gano'n katindi. Tuwa siya. Kahit na hindi mo siya kaibigan, yung kinakausap. Pero the fact na nakikita mo yung ginagawa nila, yung sistema nila, meron ano yung epekto sa nila. So hindi ka maingat, later on, nagagaya ka sa kanila, ikaw na yung pusang kalapit at sasama. Can we clap our hands to our God? Kaya, mapalat ang mga youth na nabigyan sa simbahan natin. Kapag hindi, ating vision, ang tanging mission namin, ay ma-influensya din kayo. Kapag hindi namin kaya gawin kayong successful, wish kami naging successful kayo, naging business people kayo, gumandangin yung position sa corporate world, maging director, maging presidente, or vice president, or VP, susweldo kayo ng 300,000, 400,000, 500,000 a month. Yung mga sweldo ng mga ganong posisyon sa malalaking korporasyon. At hindi ka na mag-business kung sumisweldo ka ba ng 500,000 dahil sa vice president eh. Sana ganun naging posisyon nyo, kaya hindi namin mapipilit kayo eh. Kayo yung mga may asawa na, may anak na, ini-influensya din namin kayo na sana mabago inyong isip na meron pang buhay sa labas ng pagiging
empleyado, magiging ordinaryo, pwede mong baguhin ang buhay mo, pwede kang magnegosyo, walang imposible, may influensya na kayo. O bakit hindi namin kayang ipilit sa inyo? Maging ang Diyos, hindi na tayo mapipilit. Siguro, gusto ng Diyos, mag-open niya. Para tayo magkaroon ng magandang buhay, maginawang buhay, mapayapang buhay. Ang Diyos umaasa rin lang na ma-influensyan tayo ng kanyang mga salita. Hindi niya tayo pinipilit, binigyan niya tayo ng sariling pagpapasya, sapagat kahit na ang Diyos, makapangyari niya sa lahat, hindi niya kayang gawin na mapagawa sa iyo ang isang bagay na ayaw mong gawin. So, maging ng Diyos, makapangyari sa lahat, aasa rin lang na sana ma-influensyan kayo sa mabubuting gawa. Ito yung ginagawa namin dito, ma-influensyan kayo. Kaya, kung hindi nyo nare-realize kung ano yung ginagawa namin, sinasabi ko sa inyo, yun yung purpose eh. Especially in my part, hindi mo naman ako pinabayaran yan. Diba? At hindi na ako walang alam eh. Dati rin akong suma-suma eh. Diba? Elementary nga ako eh. Hindi ko alam na yung notebook pala na bibili ka na ng notebook, pare-pareho lang pala. Nagkaw mo na pala ng English, Filipino, Math, sulat mo na pala sa front page. Eh, sitwasyon na yun. Sabi ko na sa tindahan, pabili nga ako ng Math notebook. Kapag kailangan na ng notebook para sa Math set. Hindi binibili sa akin yung notebook, may gano'n ng Math notebook. Yun diba, mayroong alang-ilang. Sabi ko, hindi po yan. Kasi nakikita ko sa klase ko, wala namang guwit ko eh. Hindi nyo meron na notebook. International lang. Sabi ko, hindi po yan. Later on, nagsako lang nalaman, ganun ba yun? Normal na notebook lang pala. Yun ay, ikaw na naman ng salitang math. Oh. Pinapilo ko, wala po yan. Mga hindi na pala pa eh. Stupid. Ano pwede ka magbago eh? Pwede ka magbago. Hindi naman tayo puno na kung saan kanilagay, anak na nilapay ko sa pagkat nakabaon ka sa lupa, tayo ay hindi puno kahoy, pwede natin baguhin ang ating buhay, pwede tayo lumipat ng lugar, kahit ang tirahan natin, pwede tayo lumipat. Pwede natin baguhin ang takbo ng buhay natin, pwede natin baguhin yung direksyon ng ating buhay, na sa ating nakapangyarihan, kaya tayo natin natin yung ating influensya at tinatang. Merong mga salita na mapalakas ng loob. Merong mga salita na parang nabubuhay yung pananampalataya. Kaya nga, Pentecostal church. Diba? Ang preacher, sigaw na sigaw eh. Bakit? Nakakabuhay ng pananampalataya yun eh. Pag meron nagpipreach na sigaw na sigaw. Amen! Glory to God! Ang lakas kayo ng pananampalataya mo mo rin. Bakit influensya yun? Paglabas tapos na simba. Sabi ng sister mo, ano ba? Pastor, ano mo? Ano ba niya? Influensya nila. Yung kanina pakiramdam mo na taas sa pananampalataya mo, biglang guguho. Ay, ito pastor, mayroong kape. Ay! Influensya yun eh. Kaya ikaw ngayon niya mag-stream, ikaw ngayon ang mag-connecta sa sarili mo, sabagat yun lang ang pwede mong gawin eh. Mamili kung sino influensya ang tatanggapin. At kung matalino ka, hindi mo papapasukin yung mga influensya na negatibo, na sumisira, nagwawasak, kanya pipiliin mo lang yung influensya na nagbibigay mo. Nagbibigay ng kalakasan, nagpapatibay, nagbibigay ng pagpapakita. Ano sabi ng ayaw? Hindi isipin mo. Yung mga mabubuting bagay. Mga bagay na mabubuti, mga bagay na marangal, mga bagay na nag-rebel. Ito na yung ilalagay natin sa
binunta, magagamit na. Pero, para maging makita, para maging lalong malakas, maging matuloy. Yun ang pinapapalala. Huwag niyong sasiraan at huwag niyong i-misuse. Pwede yung dila niyo, pwedeng wasak, pwede yung mabigay ng buhay. Yan ang kapangyarihan, makapangyarihan ng bawat isa. Kaya, yun ang amoy din ako. Nadala din ako. Naging mapang manulit tayo. Sa pangyayari na fake news. Sa fake news. Kaya gagawin, fake news. Ma-influence ka ng fake news. Balik na balik ka sa tao na yun. Bakit? Sabi ko sa balita. Hindi mo pa ito yung balita. Fake news pa na invento. AI ngayon, maganda. Gusto na luwa kayo ng AI na litrato nyo mismo o kayo mismo. Pag mumukayin ko na gumagawa na sa mga bagay, kaya mong gawin ngayon mo. Kaya mong gawin ngayon mo. Ipopost ko sa Facebook, mawawasan ko ang buhay ko. Matindi ang AI ngayon. Balita ngayon. Doktora na yun. Nawala ng milyon eh. Bakit? Na-scam eh. Paano siya na-scam? Eh, video pa naman na pinapanood ang President. Si BBM mismo nagsasalita na nag-aalok ng investment. Sa halagang 10,000 pesos. O hindi pa na totoo. Wala siya ng milyon-milyon. Ang din sa ating political affiliation. Saan yung kapangyarihan? Ang kapangyarihan ay nasa tao. Yun ang characteristic ng democracy. Ang kapangyarihan ay nasa tao. Kaya, hindi mo naman mapipilit si Erica na ako ang iboto mo. Hindi ka naman pipilit ng gano'n eh. Ano ang gagawin ng mga politiko para ikaw ay maging ako, gumawa ka ng bagay, eh, boto siya. Ang gagawin nila, i-influensyahan. I-influensyahan ko. Kaya ang laban niyan sa TV, sa social media, ang laban dyan, influence. Gagawa ng kwento na hindi totoo para ma-influensyahan tayo, gagawa ng kwento na hindi naman totoo, na mukha talaga totoo, ang purpose para ma-influensyahan tayo, para pagdating sa sunod na eleksyon, sila yun, bango, sila yun. Kung hindi tayo nag-iingat, na ipapahamak natin, hindi lang ang ating sariling buhay, pati ang ating sariling bansa. Kayo ba na may anak, si Scatter? Skitter. Sugal yung Scatter. Diba? Papayag ba kayo na yung mga anak nyo sasakay sa isang bus? Uy! Brother, paki-i-off yun. Kayo, na yung mga anak nyo, bakit? Sasakay sa isang bus, at ang sa amin, nang nagpasakay sa inyo sa bus, at ano yung driver nyo, sino yung magdadrive? Isang tao na walang driver's license, hindi pa nagkaroon ng karasan mag-drive ng sasakyan, walang kamuumuan sa pagmamaneho, and then, siya yung mag-drive ng bus, papayag ka. Sasakay mo yung anak mo daw? Hindi. Dapat magagalit ka doon sa konduktor na nagpapasakay sa'yo sa anak mo doon sa bus. Ganon din sa atin. Papayag pa kayo na ang magmamaneho ng manipela ng bansa natin, ang magmamaneho, yung tao alam na wala namang alam.
This is not about politics. Pero kung usapan natin dito yung kalagayan, yung kapakanan ng bansa natin. Sana matutunan natin mga i-separate na yung politics. Very obvious naman kung sino yung may alam. Very obvious naman kung sino yung matalino. Very obvious naman kung sino yung able. But because of politics, maaaring masway tayo, may-influensya tayo na, sige, okay na yun. Kahit na yung magdadrive ng bus, natutulog anak ko, kahit na hindi marunong mag-drive, kahit hindi marunong wala naman driver's license, okay na rin yun. Importante, sinunod ko yung sabi ng konduktor. Papakamag ka anak mo yun. Pero din sa bayan natin eh. Dito pala sa simbahan natin, tinuturuan natin mga young people eh. Sinasabi natin, ang talino ng tao, makikita ko pala ito sa pagsasalita. Ang isang taong matalino, pag nagsalita may laman. Di ba? Very obvious kung sino yung matalino. Hindi yung magaling mag-English. Hindi yung bakit magaling mag-English. Matalino. Kundi kung ano yung laman ng sinasabi niya, kahit Tagalog yan, pero yung salita, hindi naman. Matalino yung tao. Pero yung salita ng tao na yun, hindi makapagbuo ng sentence, hindi makasagot ng diretso, parang uutal-utal, ibig sabihin mo lang naman yung utak mo, kaya hindi makapagsalita na maayos. Bobo yun eh. Hindi mo magpabayaan yung mag-drive ng bus na anak mo. Hindi nyo hayaan nyo na dalhin itong bansa natin for the next 6 years. Dahil sa politics. Dahil meron kayong kinikilingan. Nag-umpisa akong loyalist ng Marcos eh. Dumating si Cory, Marcos pa din ako. Dumating si Noynoy, dilawan ako, meron akong picture, makikita ko. Suot ako ng dilaw, nakaganon ako. Noynoy. Bakit? Hindi naman ako panati ko eh. Pag Marcos, naging Noynoy. So pagkatingin ko, makakain ko si Noynoy dahil wala naman siyang pangarap ng presidente. Pero because of circumstances, parang tadhana, dahil medyo asal ako kay Villar sapagkat wala pang alayo pa ng election, meron na siyang ads. Nakakita ka na ba ang bata niya? Lumalako sa dagat ng basura. Nagpo-promote na kagad. Nag-protest na kagad. So, protest po. Tulong. Dumating sa Duterte. Mayor lang yan eh. Mayor lang ng dapat gagawin presidente. Nakita ko pa sa mga senador. Parang taka naman yun nagiging presidente. Nakapanood ako ng video niya eh. Sabi niya, I tell you, I will buy for this country. Nagbago ngayon ako. Duterte kami. Pinuto namin si Duterte. Hindi kaya supporter kami. Unity. Unity kami. So pag naniniwala ko na si Duterte mahal niya yung bansa natin, yun yung nagparaan sa akin eh. I will die for this country. Nabago yung na-influensya ako eh. Oh, nung naging presidente na si BBM, wala pang isang taon, nakita ko si Duterte, sinisiraan na agad si BBM. Sabi ko, ang ginagawa dito, sinisira niya yung presidente, sinisira niya yung bansa natin, na wala yung bilid ko sa kanya, sabi ko, ha? Akala ko, baka bansa ka, mahal na yung bansa natin, ba't yung nawasak mo? Sinisira mo yung presidente, mawawasak yung bansa natin. Nung nag-start, ayoko na sa'yo. Ayoko na sa'yo. Bakit? Pwede mo magbago eh. Kapag ang gusto ko, mapaayos yung bansa natin, mapaayos yung buhay natin. Hindi yung panati ko na, hindi Duterte ako, mamamatay ang Duterte. Hindi. Antay Duterte ako, hindi Duterte. Tapos na, naman.
Sapagkat pwede tayo magbago. At titingnan natin, ano yung ikakabuti ng bawat isa sa atin, ikakabuti ng bansa natin. At dyan, napakadaming influensya dyan. It's not about politics. This is about the world. Sa eskwelahan, sa klase, ibuboto natin class president, pinakamatalino. Tama ba? Meron ba sa inyo nakaranas na kayo din ang bobo ng ating class president? Diba? Kung hindi sa bansa natin, huwag naman kayo magboto na kung ng bobo o gusto ng bobo. Kung yung presidente, nakaka-insulto na yun. Pumili tayo ng able, pumili tayo ng maayos, mga katalino, merong laman yung utak. Gusto mo yun, man? Alam ko mo ako masasagasaan. Pero, mag-isip natin. Nabuhay ako. Kung yung tao na yung presidente natin, gusto ko, the most person hindi ko alam kung bakit naman yung binibigito. Dahil sa fake news. Nag-influensya tayo ng fake news. Sapagkat nanonood tayo sa mga vlogger. Nanonood tayo sa mga kusino-sino dyan. Yung mga post sa Facebook na litrato, balita, pinaniniwalaan na natin. Tatalangin natin sa Facebook na parang mukha ng tao, tapos meron salita. Akala natin totoo? Hindi, ito magkawalan yun. At totoo balita sa inyo makukuha. Ito po sa Channel 2, sa Channel 7, sa Channel 5, mainstream media, CNN, yun ang totoong balita. Kaya lang, natulong kayo, huwag kayo manood doon sa packet yun ng fake news. Influensya yun. Pero hindi pwede. Ang mainstream na totoo na balita. Yung vlogger, meron kinikilingan yun. Naring bayad yun eh. So huwag kayong mag-rely sa vlogger sapagkat meron sariling intention. Ang balita, nakikita mo naman kahit na yung mga news anchor na alam mo naman, for example, ito anti-Marcos siya. Kunyari, si Nagjanko, alatado naman na Kenny Robredo yan. Pero sapagkat siya nag-anchor doon, kahit yung balita ay nagpapapogi kay BBM, kailangan niya yung balita. Tama? Makalindi siya. Pero itong balita na binabasa niya, nagbibigay ng balita na nagpapapogi sa BBM, kailangan niya yung balita. Ganun yung mainstream. Trabaho nila magbigay ng totoong balita. Kahit na hindi nila susuportahan yung tao. Kaya mas safe pa rin manood kayo ng mainstream kaysa sa mga ipunin nyo na. Subukan nyo manood ng isang buwan, 2 buwan sa mainstream media, Channel 2, Channel 7, Channel 5. Nakikita nyo yung totoong balita. At pag nakapanood kayo ng totoong balita, ito kung makikita, alam nyo ng pinupudun ng mga fake news. Can we clap our hands to our God? So, punta sa ating usapan ng mga kapatid natin, sayangin yung ating kapatid. Huwag natin hayaan na influensyahan tayo ng mga bagay ng mga tao na ang tanging layo ay masila tayo. Gamitin natin yung ating kapatid para mag-build yung sarili natin buhay. Yung sarili natin bansa, pagtulong-tulungan natin ito, makarating tayo doon sa middle class. Middle class na ang tawag mo, category. Kasi, pakinggan natin lahat yun. Pagiging middle class na yung bansa natin, maraming tao, kahit na mahirap, aangat yun. Wala na yung mga sobrang hirap na nakatira sa kariton. Parang sa Europe, yung mahirap doon, may sariling bahay, may break din ng kotse. Sa Europe, gano'n yun, mahirap. Yung tatawag na mahirap sa Europe, may kotse eh. May bahay eh. Sana ganun darating yung kalagayan ng bansa natin, yung mahirap sa atin, wala sa kariton, wala sa kalsada nakatira, o walang bahay na parang kulungan ng baboy. Hindi pinakamahirap sa atin, nakatira sa isang dyan, yung pinapaupahan na, ganyan. Hindi yun. Kung tulong-tulong tayo, papalang natin yung ating bansa, papalang natin yung ating buhay. Kaya clap our hands to our God. Hallelujah. Let's all stand. Hallelujah. Lord, to you. That's the word, and the word was with God, and the word was God.
same was in the beginning with God. All things were made